Parang ano pakiramdam ko po at yung nakikita base doon sa emosyon ni Ted Filon, parang ang gusto niyang sabihin, bakit gano'n? Puwede na magdala ng placard yung Sara resign. Pero kapagka yung Bongbong Marcos resign ang dadalhin ko, hindi puwede. Kasi may kinapanayan po sila dito mga bossing, Pakinggan niyo ho, mga kababayan. Kasi yung mga magra-rally po sa Nobyembre at 30 ang sinasabi nila, hindi kami sisigaw ng Marcos resign hangga't walang ipinapakita na ebidensya laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Which is tama naman, 'di ba? Tayo ganun din po. Latagan nyo kami ng ebidensya na sinasabi nyo na si Pangulong Bongbong Marcos ang mastermind ng lahat ng yan. Oh, pero wala po silang maipakita. Wala ni isang katibayan ho, mga bossing. Paano nga naman yun? Di ba? O, pakinggan ho natin. Beta Gamer. Beta Gamer, no? Time will tell, but God's plan is always better. Okay? Sara Duterte resign, yun lang ang placard ko pwede. Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Okay. Yun na nga, pwede yung Sara resign na placards, di ba? Opo, so pwede yun. Pwede nga. Dahil yun naman talaga yung kanilang isinusulong. Sara resign. Ayan po ay patungkol mga kababayan doon sa hindi maipaliwanag o hindi malamang kung saan ginasta, nilustay ng Vice Presidente yung confidential funds, etc. Yung mga nakawan po mga ganyan, no? Na mga politiko din. Doon, okay? Ted Filon, ulitin natin Kapag ka Sara resign ang dalang placard, okay, pwede, walang problema. Pero kapag ka Marcos resign, hindi sila magdadala ng kanilang placard ng Marcos resign, no? Hanggat wala silang nakikitang ebidensya. Oh, sabi ni Ma'am Janelle Vanderhurst, number 78, hello to everyone daw. Magdadala ng Sara Duterte resign, yun lang ang placard ko pwede. Pwede, pwede yan. No, parang kayo din. Di ba? Parang kayo din. Yung mga rally ninyo. Di ba? Marcos resign, pag nakakakita kayo nung Sara resign, inaaway ninyo. Inaaway ng mga DDS, di ba ho, mga kababayan? Well, tayo po naniniwala po tayo na kailangan din panagutin ni Sara. In fact, nag-file nga po at nag-endorse ng impeachment tayo against kay Sara. Opo, so pwede yun. Well, para sa ating po, Rectime mo na yung si Ted Filon. Pwede. dapat nga na-impeach naman na si Sara. Dapat na-impeach na nga si Sara. Totoo naman di ba? Kaya lang, dahil po sa kagagawan nila Chis Escudero, dahil po sa kagagawan nung mga pro-DDS, mga pro-Duterte na mga senador, ano po ginawa nila? Doon sa impeachment, wala. Inisa-isang tabi ho, mga bossing. Binaliwala ang mamamayang Pilipino na marinig yung depensa at kung saan napunta yung pera ng bayan. Di po ba? O tuloy. Dapat na tribunal. So yes po. Opo, pwede yun. Pero yung Marcos resign, bawal. Well, alam po natin at nirespeto, may mga ilan pong ganun ang panawagan and we respect that po. Pero sa ngayon po, ang mga kasama po natin sa koalisyon ay we will cross the bridge when we get there po. Kung sakali man na the evidence points to that and makita natin in the same manner na nag-file tayo ng impeachment kay Sara Duterte, if the evidence points to another possible complaint na diretso rin sa impeachment para kay Marcos ay hindi po tayo mag-aatubili. Basta yun ang ng ebidensya and yun din po yung mga opening that this crisis provides. Yes. Siguro naman naintindihan mo, Ted Filon. Di ba? Ebidensya muna. Sisigaw din kami. Sir Chris Angel, shoutout sa iyo. Ebidensya muna. Sisigaw kami ng Bongbong Marcos resign. Pero kung walang ebidensya, lokohan yan. Di ba? Lokohan yan. Ma'am, well said, po. Sabi nga po ninyo, kasi nga daw po meron ng ebidensya laban kay... Yes, rinig na rinig mo. Kasi merong mga ebidensya, isa-isay namin, may Grace Piatos, yung 900 na mga resibo
400 doon hindi nag-e-exist. Doon sa tawag dito, PSA. Oh. Mga pangalan, Mary Grace Piatos, mga pangalan, Kokoy Villamin, etc. at kung ano-ano pa. Di ho ba, mga kababayan? VP Sara, na-impeach na siya, hindi lang po natuloy. So, sa usapin po ng VP Sara resign, Yan po yung sinasabi nila na isusulong sa Nobyembre 30. At mukhang bawal ang DDS dito. bukas po ang inyong kaisipan doon. Pero dito po kay Yes, Marcos kasi- resign, kaninyo, hayaan po muna natin na humantong yung ebidensya hanggang sa kanya pong tanggapan. Ano po ma'am? Ganun po yun, no? Hahayaan na may ebidensyang makita ang mamamayang Pilipino at makumbinse na talagang yung ebidensya na yon ay legit, makatotohanan, saka sisigaw ng Marcos resign. Mahirap ba ipilit, Ted Pailo? Mahirap ang kaipilit talaga. Ano po kasi napakadali nung lohika na yon. Bakit tayo sisigaw ng Sara resign? May mga ebidensya eh. May mga Kokoy Villamin eh. Merong mga merong mga Mary Grace Piatos eh. Bakit ayaw nyo sumigaw ng Marcos resign? Bakit namin pare-resignin? Wala naman kaming ebidensya. Nalagnakaw si Marcos. Puro lang mga intriga ng mga DDS. Di ba? Pailon, sige pa, tuloy mo pa. Yes, kasi po the Opo. same criteria of evidence Mhm. and gayon din po yung pulso ng mamamayan kasama po natin. Doon po yun po yung pamantayan Opo. natin when we filed the impeachment complaint. Nagagalit tuloy si Ma'am Maritel. Sabi, anti-PBBM niya si Pailong kupal din yan. Nagagalit. Ma'am Maritel, puso niyo po. Hindi po dapat tayo ang mainit ang ulo. Yung mga DDS po ang dapat mainit ang ulo, mga kababayan. Okay? Lalo na paggising nila ngayon. Sama ng gising niyang mga yan. Against VP Sara. At gayon din po ang pamantayan na gagamitin natin kay President Marcos if the evidence shows and our coalition is prepared to push the envelope as Opo. far as we can para po panagutin din siya. Narinig mo, Pailon, ha? Yun lang naman. Simpleng-simple lang. Di ba? Pailon, simpleng-simple lang yung sinasabi. Ang sinasabi, ebidensya ang labanan natin. Hindi pwede yung pa-chismis-chismis lang. Hindi pwede yung hula-hula lang. Ano? Sino ba tayo? Hindi na yan, no? Ay, eto. Si Roque nagpapaliwanag ho, mga bossing. Si Roque muna ba? Dito muna tayo kay Atty. Larry Gadon, no? Attorney Frederick Topacio, Natatandaan nyo si Atty. Larry Gadon, mga bossing? Yung tumatawag ng